Chair, at this point in time, ako po ay naniniwala sa argumento po at sa legal opinion ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila De Lima at ganun din sa ating napakahusay na Assistant Majority Floor Leader, Congressman Noy Defensor. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon? Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11, sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng batas, ng saligang batas, na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Patukoy po dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules, Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR, ito po ay produkto o bunga ng compulsory process na inisyu po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang na congressman galing po sa 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapalibang ko po dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Tama. Baka hindi Dahil mabuksan. kung babasahin po ninyo, ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero Pagbobotohan pa base rin po nila. dito sa ating konstitusyon at sa ligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po ito for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Chua. Now we recognize one of the vice chairs of the Committee on Justice, Honorable Brian Poe from the FPJ party list. Madam Chair, on the motion to open the BIR sealed box, I believe transparency and justice must be fair. Commissioner Mendoza himself placed on the record the operative parameters under which the Bureau may produce the taxpayer returns, that the Bureau is authorized to furnish returns upon the request of Congress and in aid of legislation, but that any return identifying a particular taxpayer is to be received only when the committee is sitting in executive session or upon the written consent of the taxpayer. That is the framework set by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, or RA 8424. That is the framework that the commissioner brought before this committee. The 21-4 deferral met that framework. Nothing on the record has since displaced it. We must be wary of the precedent that we set in this impeachment proceeding. However,
should the impeachment proceed to trial in the Senate, I believe they will do the right thing and further investigate the documents presented by the BIR. I have faith in the integrity of the House and the Senate. This matter should be discussed when the time is right. But for now, we are merely discussing probable cause, which I believe we have sufficient evidence. The AMLAC reports referencing 6.77 billion in transactions. And for those reasons, Madam Chair, I feel that maybe this may not be the correct time for the opening of this box. Thank you, Vice Chair po. Now let us recognize the Honorable Deputy Speaker, Janet Green. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, narinig po natin yung mga brilliant legal minds sa mga miyembro ng Committee on Justice. At narinig po natin yung magkabilang panig. Let me go back to why we are all here. Andito po tayo kasi ginagampanan natin ang ating tungkulin when it comes to accountability of public officials. Kaakibat ng accountability na yon ay full transparency. Kaya naiintindihan ko at ramdam na ramdam ko ang kagustuhan ng karamihan na buksan ang kahon galing sa BIR. Subalit, nung andito ang BIR, napakaklaro din na sinabi nila na tali ang kanilang mga kamay, gusto man nila subalit may mga batas na kailangan nilang gampanan. Madam Chair, the thrust of the Committee on Justice is for accountability and transparency to prevail. However, hindi pa po tayo ang korte. We are not the impeachment court. We are simply determining the probable cause based on the complaints filed by the complainants here today. Ang puso ko ay sumisigaw na buksan. Subalit kung puso ko lang ang aking pakikinggan, ay pwede itong mailagay at malihis ang dapat nating gawin. Our heart can always speak, but our minds should prevail. Napakasayang ng ating sinimulan Tama. kung sa huli hindi tayo maging maingat. In this line, Madam Chair, gustuhin man natin, this is not within the ambit of the Committee on Justice. I respect the brilliant legal minds. Ako po ay hindi abogado, kaya ako ay kailangang manigurado na hindi tayo magkamali. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. Maraming salamat, Madam Chair. Nako, mukhang malabong In line buksan with to, ah. that, I just want to remind the committee members that since day one of our proceeding, we've been taking the conservative route. We've been taking the safer route because we acknowledge that we owe it to the sovereign Filipino people that this impeachment proceeding should be able to proceed and reach its conclusion. That is just for the record. Now we recognize the Honorable Congresswoman Bernadette Barbers from the 2nd District of Surigao del Norte. Banggaan ng payag tsaka hindi, ah. Actually may mga punto naman sila, mga kakabsat. May mga punto sila. Kasi nga hindi nga naman talaga impeachment court. Good morning, Madam Chair. May clarificatory question po ako. Masasayang kay- lahat yung pagod. This is for? The question is NBI? addressed for. We are not yet on the NBI. We're still on the question of whether to open or not. This box, would you like to be called during the time of the NBI? Yes. Later. Thank you, Honorable Barbers. We will be proceeding to recognize the Honorable Congressman Jude Asidre from Tingog Party List. Tingog, Madam party list. Chair, allow me to speak for the many who are probably listening to our proceedings today. Sa mga nakaraang pagdinig, Like malinaw and na subscribe, nakita mga natin kakabsat. na ang mga hindi pangkaraniwang financial transactions na na-flag ng AMLAC. Kasabay nito, nasuri din natin ang mga SALN kung saan inilahad ang mga negosyo at business interest ng pangalawang Pangulo
at ng kanyang asawa. Batay sa mga datos na lumabas, kapansin-pansin na ang nakakarami sa kanilang mga negosyo ay hindi kumikita at sa makatuwid ay hindi maaring maging pangunahing pinagmulan ng kanilang yaman. Kung ang pahayag ng pangalawang Pangulo, Madam Chair, ay ang bawat sentimo ng kanilang yaman ay nagmula sa mga lehitimong pinanggagalingan at may sapat na dokumentasyon, mas lalong magiging mahalaga na makita at masuri natin ang mga dokumentong ito. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Nabanggit ko po sa nakaraang pagdinig, alam natin kung magkano ang kinikita ng isang pangalawang Pangulo. The Vice President's salary is a matter of public record. Nakita rin natin na ang mga negosyong nakasaad sa SALN Geo Frisk, shout ng out. ating pangalawang Pangulo ay palugi at hindi kumikita. Kaya hindi maaring maging sapat na pinanggagalingan ng mga malalaking yaman. At bagamat walang dineklarang cash deposits, nito nakaraang pagdinig kinumpirma ng AMLAC ang 18 suspicious transaction mula sa kabuuang 6.7 billion covered transactions. Ito ay malinaw na pagpapakita na may mga bahagi pa ng kwento na kailangan pang punuan. Kaya Madam Chair, mahalaga na maihambing natin ang lahat ng ito, yung SALN, ang mga na-flag na transaksyon, at higit sa lahat sa mga income tax returns sa isinumite ng Bureau of Internal Revenue. Doon lang natin makikita kung magkakatugma ang kita, ang ari-arian at ang galaw ng salipi. Doon natin masusukat ang sinasabing lehitimong pinanggagalingan ay may konkretong patunay. Madam Chair, hindi po natin ito masasagot sa mga paliwanag lamang. Hindi po ito matatapos sa mga pahayag. Ang katotohanan ay nasa mga dokumento at ang tanging paraan para maabot ito ay ang pagbubukas, pagsusuri at paghahambing ng mga ito. Sa huli, Madam Chair, kailangan nating buksan ang mga dokumentong ito hindi para maghanap ng mali, kundi para maghanap ng katotohanan. Sugal yan. Hindi para manghusga, kundi upang makapagbigay linaw, lalong-lalo na po sa mga miyembro ng kumiting ito. Hindi para magdulot ng ingay, kundi para maibalik ang tiwala sa prosesong ating ginagawa. At kung ang lahat ay tunay na ayon sa batas, ang pagbubukas ng mga dokumento ang siyang pinakamalinaw at pinakamalakas na panunay nito. Kaya kung walang itinatago, Madam Chair, dapat walang ikikinakatakot. Kaya po sinususugan ng kinatawang ito ang panukala ng kagalang-galang Leila de Lima na buksan ang mga dokumento at hayaang magsalita ang katotohanan. Maraming salamat po. Thank you, Wait Honorable. lang guys ha. Ako bibigil ako ng punto ko, Mabsat, no? Huwag kayo magagalit. Mabsat. Alam natin, gusto nating ma-impeach si Sara, mga kabsat, no? Pero pag totoo yung sinasabi ni Representative Garin, Mabsat, lahat ng mga pinaghirapan natin mula sa day 1 hanggang sa araw na to, na huling araw ng hearing, Mabsat, halos 2 months natin tong sinubaybayan. Baka sa sobrang dami ng ebidensya. At dahil lang dito, baka ma-technical pagbubukas dyan. Baka dyan tayo magkakaproblema. Sayang ang mga pagod. Kaso, yung punto naman ito, isiwalat na. Bahala ng taong bayan. Kung ma-technical, ma-technical. Kahit dumating sa Senado, kung ayaw nilang mag-vote na buksan yan, kasi baka ganun mangyari. Talagang ganito. Nako po. Medyo kanto. Talagang challenging to sa part ng ating mga congressman, Mabsat. No? Pero sa nakikita ko, Mabsat, no, nag-iingat talaga. Kasi nga, ayaw masayang yung mga pinagpaguran. Not unless, kung talagang gusto nating buksan, we take the risk. Kung pumasok ang Supreme Court, bakit yung binuksan yan? Hindi naman kayo ang impeachment court, which is sa Senado. So, ayan. Kung nagmamadali kayo,
baka ma-technical tayo. Pero pag desidido kayong buksan, isiwalat na lahat. Wala na tayong pakialam. In short, baka pag nangyari, pag na-technical yan, naku po, vice presidente pa din yan. Kaya nga sabi ni Icon, sabi ni Bishop Abante, maghintay na lang tayo kung bubuksan. Yun din ang isang problema. Pagdating sa Senado, bubuksan ba kaya nila? Maraming kalyado doon ni Sara, di ba? Kaya malamang di rin bubuksan, lalong di makikita. Pero syempre, actually, hindi lang naman itong box Marami pa. Doon na nga lang sa AMLAC, doon na lang sa mga SALN, wala na. Tapos na ang laban Ito, dagdag lang to. Pero yun nga mga kapsat, no, tingnan natin. No? So yung mga kasama natin dito, wag kayong sasama ang loob, kapsat. Alam na mga congressman natin kung ano ang gagawin nila ngayon. So magdasal tayo, sana tama yung desisyon nila whether buksan or hindi. Pero ako sa side ko, may possibility totoo yung sinasabi ni Bishop Abante, totoo yung sinasabi ni Madam Representative Garin. Nagmamadali tayo, baka mamaya lahat ng pinagpaguran natin for 2 months na hearing biglang maglaho. Tulad na nangyari nung last year, di ba? Dumating na nga sa Senado napunta na sa Senado. Nakarating na ng Senado pero na technical. Di ba? So, let's see. Tuloy na natin to, Diyos ko Lord. Here we go. Honorable Asidre, at this point in time, we recognize the Honorable Congressman Tino from the ACT Teachers Delay Party tayo ng List. 4 minutes. Maraming Ay, 3 salamat, minutes Madam pala, 3 Chair. minutes. Delay tayo ng 3 Um, minutes. Consistent po dun sa naging unang botohan natin sa nakaraang hearing ay ang posisyon po natin ay dapat buksan na ang box na yan. Kahon, yan po ang ating posisyon. At bukod sa mga nabanggit na po no, na hindi lang ordinaryong hearing ang ginagawa ng committee ito, ngunit ginagampanan ang mandato ng konstitusyon na impeachment proceeding. No, pinakamataas na proseso ng accountability para sa mga pinakamataas na opisyal. Pero bukod pa ron, malinaw din sa nakaraang hearing na yung BIR mismo sa pahayag ng kanilang commissioner ay nagsabi na ayon sa kanilang pag-intindi ng sariling batas na gumagabay sa BIR ay tingin nila pwede na ibigay ang mga ni-request na tax documents at pwedeng buksan ng komite, however, kailangan daw in executive session. No? So sila mismo, kaya nga nila binigay dito dahil tingin ng BIR ay pinahihintulutan ito ng batas. Ang huling punto, dahil marami na pong argumento na sinabi rito, ang huling punto na nais kong idiin, tignan muli natin ang Jeffries, tama ka dyan. National Internal Revenue Code, Section 71, Disposition of Income Tax Returns, Publication of Lists of Taxpayers and Filers. Nakasaad po rito, after the assessment shall have been made as provided in this title, the returns together with any corrections thereof, which may have been made by the Commissioner, shall be filed in the office of the Commissioner and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the orders of the President of the Philippines under rules and regulations to be presented by the binibilang ni Secretary Rectilia. of Finance Five upon to na, 5 to. recommendation of the Commissioner. Ang gusto ko lang po i-emphasize dito ay yung sinasabi ng provision ng batas na income tax returns shall constitute public records and be open to inspection. So public records po yan. Yan po ang malinaw na mandato at intensyon ng batas. Hindi po ito sikreto. In fact, parang SALN ng mga public officials ay pwedeng inspeksyonin. Gayon din po ang para sa SALN at hindi lang po para sa mga opisyal kundi para sa lahat. So sa tingin po natin, dapat hindi malaking issue. No, lalo pa sa isang impeachment proceeding na buksan at suriin ang nilalaman ng kahon na yan. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Tino. Baka matulad sa envelope. Next to Tama nga, oo nga manifest is the Honorable Yan din yung Congressman iniisip Emmy ko, actually. Pascual from the 4th District of Nueva Ecija. Felix, yan din yung iniisip ko kasi. Thank you, Madam Chair. Magagaya kay Erap. Tayong lahat sa committee ito
Hindi lang dito, buong Pilipinas, lahat tayo ang gusto lumabas ang katotohanan. But we must also be mindful of our role. Hindi po ito trial. This is not Senate. Our role is limited. Just to determine the probable cause. Kung mayroon tayong sapat na ebidensya, ma-establish sa committee ito, hindi natin kailangan ng iba pang ebidensya. Hindi tayo magsasabi kung guilty o hindi ang Vice President. Pag mayroon tayong naipon na matitibay na ebidensya, testimonya ng mga tao, public records, dalhin natin sa Senado. Para Senado ang masisisi, Totoo, ang hindi yung sinabi Kamara. ni Madam Chair, Jing Iluistro. Ang kahon ang magbibigay ng linaw sa lahat. Subalit, sumasang-ayon ako kay Congressman Benny Abante. 5-3, 5-3. Na sa takdang panahon sa Senado, doon natin ito buksan. Kung mabubuksan. Opening the box now may blur the line between our function and that of the Senate. Dapat hayaan natin sa Senado buksan ang kahon. That's all, Madam Chair. Salamat. Paano ba yan, Rex TV? Buksan. Alak ng kabote. Alam, napakahirap to na desisyon ng Kamara. Pero ito pinadala mo sa Senado. Para mabuksan yan, kailangan majority ang boboto dyan. Pero kapag less than majority, hindi nila bubuksan yan tulad sa kan. Ang problema, mga kapsat, sinong sisisihin nila? Kapag binuksan nila dyan, tapos na technical ng Supreme Court, ang sisi nasa mga congressman. Ngayon, pag yan hindi binuksan, nakasil pa rin, pinadala sa Senado, nag-vote sila sa Senado, hindi nila bubuksan. Ang sisi, hindi na sa Kamara, kundi sa Senado. Bakit hindi nila binuksan? Gusto ng taong bayan, buksan niya yan na magkaalaman. Di ba? Pero, nako, sabi ko nga kanina, Mabsat, kapag binuksan yan ngayon, sure ball, mahuhubaran si Sara ng tuluyan. Wala nang lusot. Yes, mapapatunayan natin. Ang tanong, mapapanagot ba? Kasi baka mamaya, sa sobrang excited natin, makakakabsat. Gustong-gusto natin siyang ma-impeach. Pero baka pagbukas natin na technical yan, tapos ang impeachment, tapos ang hearing, wala na magiging hearing sa Senado. Kasi nga na-technical ka agad. Hindi na magtutuloy. Nasayang yung 2 months. Tulad ng sinabi ni Abante, ni Garin. Pero kung gusto natin isiwalat, sige. Buksan nyo na yan para magkaalaman na. Buksan nyo na yan para magkaalaman na. Para malaman kung saan galing yung mga pera dyan. Diyos ko Lord. Nagbabayad ba ng tax yan? Diyos ko po. Pwede yan. Pero sabi ko nga, take the risk. Iti-take nila yung risk nila dito. Isisiwalat nila kung sino sinustay. Okay yun. Pero hindi siya mai-impeach. Possible yun. Kasi nga na-technical. Kasi nga hindi nga impeachment court, mga kabsat. Diyos ko, Lord. Napakabigat to. Diyos ko, Lord. Sige, bahala, tuloy. I just want to place on record that the position of the endorsers are divided. Kaya nga. While the endorser of the Sabalia et Anong al. score natin? complaint 5-3? is moving to open the BIR 5-3, box. 5-3. The endorser of the Cabrera complaint is moving it's not still a Tama, motion. para ma-pressure ang But Senado. your position is not to open the BIR box. I think this is one question before this committee. We're hearing your manifestations, really. I can say that the committee is totally divided. Nonetheless, let's continue to hear the position of the other justice members. Madam Chair, may I be recognized? There is a list, Honorable Jokno. I will After. be calling you after the Honorable Degamo. Thank you. May, Madam wait Chair. lang. May I be included? Wait lang, basahin ko. Saglit lang. Kay ERAP, hindi binuksan, pero natuloy yung impeach. Madam, baka makalimutan nyo, hindi po na-impeach si ERAP. Hindi siya na-impeach. Nag-resign siya. Bumaba sa pwesto. Magkaiba po yun. Hindi po na-impeach. Correction mga kapsat Hindi po na-impeach si ERAP. Kahit i-google nyo, hindi siya na-impeach. Bumaba sa pwesto si ERAP. Dahil yung talagang kahihiyan nandun na. Correction lang correction mga kapsat. Magkakasama tayo dito. Sige, tuloy.
in the list, ma'am, here, ma'am, here. May I be included in the list? Honorable Fortes, I will be listing you down after Congressman Jokno. Thank you, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, I We- have, There's a list. It's not yet your turn, with all due respect. sorry. Yes. The list is very sacred. I will be listing down Kong Elago. Kong Matibag is already listed. After Kong Eming Pascual, we now recognize the Honorable Congresswoman Ann Matibag from the 1st District of Laguna. Thank you, Madam Chair. While I understand understand the sentiments of our dear colleagues, Madam Chair, I just want to stress that there is a rule or may exceptions, pero Yes, tama, no? Kaya nga naging mayor pa kasi hindi siya na-impeach. Si Erap, kung na-impeach si Erap, hindi na siya makakatakbo bilang mayor. Pero naging mayor pa ng Manila. Tama, tama. Tuloy. this is not unlimited. So we stick with the rules under the NIRC. Pwede lamang po natin buksan ang mga dokumento Yes, tama, kapag tayo Rep. ay tama. nasa executive session at gumagawa ng batas. At we are not in the proceeding or in the inquiry in aid of legislation. We have to also protect our members. Wait lang. Sabi ni Kapsat Pablito Dizon, bakit si Corona binuksan lahat na impeach siya? Yes, na binuksan sa Senado, hindi sa Kamara, hindi dito. Sa Senado binuksan yung mismong kanyang bank records. Binuksan kasi doon sa mga Senado talagang pero parang hindi sila agree na buksan yung bank records. Pero dahil yung nakita yung bank records, nako po, bumaligtad ang sitwasyon, na-impeach siya. Pero sa Senado at hindi sa Kamara. Kaya nga sabi ni Bishop Abante, huwag tayo magmadali, dalhin natin sa Senado. Ganon din ang sinabi ni Representative Garin, huwag tayo magmadali, dalhin natin sa Senado kasi baka masayang yung mga pinaghirapan natin ng 2 months, mabasura, tapos ang sisi nasa Kamara. So, bahala na mga man. Sige, tuloy-tuloy. Tama ka yan, tama ka. Pero sa Senado nangyari na binuksan at na-impeach si Corona. Correct. Hindi dito sa Kamara. In the House of Representatives, also, our government officials from the BIR nagkaso na po sa AMLA report. So, wag na po natin idagdag ang mga kaso at protektahan natin ng Okay, ating salamat. batas at ang ating mga kasamahan. Wag na po Okay lang, sana ma'am. natin ipilit Emilita, na okay lang po. buksan ang All good tayo dito. mahiwagang box na ito, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Matibag.